tigang ang lupa sa panahon ng ani sagana. Sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan. Sa pagdang Panginoon, buong bayan ngayon natin hipon, upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Nakararanas tayo ng pisikal, emosyonal at moral na paghihirap. Sa ating unang pagbasa, katulad ni Job, maaaring minsan ay naitanong din natin, di kaya ang buhay natin sa mundo ay isang pagpapakahirap lamang? Sa Ebanghelyo, inilalarawan si Jesus na naglilingkod sa may karamdaman at mga nagdurusa. Sa pamamagitan niya, pinakikita ng Diyos na higit siyang malapit sa sino mang nahihirapan at nabibigatan sa buhay. Kaya tayo tumahimik sandali at handa ang ating sarili sa ating pagdiriwang, ating pagsisihan ng ating mga kasalanan. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Nagsalita si Job at sinabi niya, ang buhay ng tao ay sagana sa hirap, batbat ng tiisin at lungkot na dinaranas. Siya ay tulad ng alipin, pahinga ang hinahangad. Para siyang manggagawa, naghihintay ng kanyang bayad. Maraming buwan na ang lumipas, walang layon ang buhay ko. At tuwing sasapit ang gabi, ay namimighati ako. Ang gabi ay matagal, wari ay wala ng umaga, di mapanatag sa higaan at palaging balisa. Mga araw ng buhay ko ay mabilis na nalalagas, pag-asa ko ay lumalabo at matuling tumatakas. O Diyos,
iyong alalahaning, ang buhay ko ay parang hangin. Ang ligaya ng buhay ko ay napalitan na ng lagim. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Purihin ang Panginoon, o kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya ay tunay na nakalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem, muli niyang ibabalik sa Kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Yaong mga pusong wasak ay Kanya ring lulunasan. Ang natamo niyang sugat, agad-agad tatapalan. Alam niya at natitiyak ang bilang ng mga tala, isa-isang tinatawag, yaong ngalang itinakda. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Panginoong ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Yaong mapagpakumbaba ay siya niyang itataas, ngunit yaong mapaghambog sa lupa ay ibabagsak. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ngayon nangangaral ako ng mabuting balita ay maaari na akong magmalaki. Iyan ang tungkuling iniatang sa akin. Sa aba ko, kung hindi ko ipinangaral ang mabuting balita, kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako'y may gantimpalang hihintayin. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin sapagkat ito'y ipinagkatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang maipangaral ko na walang bayad ang mabuting balita at ang di ko pagkuha ng nauukol sa akin bilang tagapangaral. Malaya ako at di alipin ni numan, ngunit napaaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng lalong marami. Sa piling ng mahihina, ako'y naging gaya ng mahihina upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang ang ilanman lamang ay mailigtas ko kahit sa anong paraan. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ating bigyang galang ang mabuting balita. Hallelujah, 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 hallelujah. Inako ni Jesucristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni Andres at Simon. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon, Pedro, dahil sa matinding lagnat, at ito ay agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon din ay inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo at nagkatipo ng buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito, sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa ay bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na pook at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ng kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapitbayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum." At inilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So nagsimula ng kanyang ministry o paglilingkod ng ating Panginoong Hesukristo at kaakibat, kasama ng kanyang pagpapahayag ng mabuting balita, ng pagtuturo, ay ang paggagawa ng mga himala, lalong-lalo na ang pagtataboy sa mga demonyo at pagpapagaling sa mga may sakit. At sa ating ebanghelyo ngayon ay pinagaling niya yung biyanan ni Simon Pedro. Siguro kung nangyari yan ngayon, at siguro kahit noon, naintriga ang Panginoong Kristo, kasi nga dahil biyanan ng kanyang alagad, malamang maraming nagsisikap na makalapit kay Jesus, maraming gustong magpagaling sa kanya. Dahil privilege, siyempre, itong nanay o biyanan ni Simon Pedro, she was brought to the Lord more than or ahead of the others. Pero may magandang nangyari. Noong naibsan ng lagnat, nung napagaling yung biyanan, anong sabi dito ni San Marcos? Naglingkod siya sa kanila. Nung makatanggap siya ng kababalaghan o pagpapagaling, naglingkod itong biyanan ni Pedro. Isa yan sa magandang response, sagot kapag tayo'y nakakaranas ng biyaya sa Panginoon. Tayo ay either nagpapasalamat o naglilingkod sa Kanya. Pero aminin natin, marami sa atin na pagkatapos tumanggap ng biyaya, hindi man lang nagpapasalamat at lalong-lalo na hindi man lang naglilingkod. Para bang utang na loob pa ng Diyos sa atin yung Kanyang pagpapagaling. Para bang trabaho ng Diyos na tayo pagalingin. At hindi man lang tayo nakakasumpong na magpasalamat o maglingkod. And yet, maganda itong halimbawa na ibinigay ng biyanan ni Simon Pedro. When she was made well, immediately she served everyone. Pero may isa pang magandang nangyari dito. Yun ay nung magpasya ang Panginoong Jesus na umalis at pumunta sa ibang bayan. Alalahanin natin, halos buong bayan
nandun, sabi nga dito, nandun sa harapan ng pintuan. Imagine niyo yun, sa dami ng tao na gustong magpagaling kay Jesus ng mga sakit, alisan ng mga demonyo, no? At ano pang mga papakinabangan nila sa Kanya. Pinasya ni Jesus na umalis. Although marami na siyang pinagaling, no? Sabi nga dito, marami siyang pinagaling at anuman ang kanilang karamdaman ay Kanyang tinugunan. Pero nung sabi niya, no, nung sabihin sa kanya ni Simon na hinahanap po kayo ng mga tao dahil ang dami pang gustong magpagaling sa inyo. Ano sabi niya? Kailangan pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum. Ano ibig niyang sabihin? He was focused, no, on his mission. At anong mission niya? Ipahayag ang mabuting balita, no, mangaral at hikayatin ang mga tao na magbalik loob sa Diyos. Hindi niya primary ministry, no, ang magpagaling ng mga sakit, o magpaalis ng mga demonyo, o kahit bumuhay ng patay. Hindi yun ang kanyang primary ministry. Although he was using this, no, for every miracle, for every healing, no, sa bawat kababalaghan o hiwaga, ay kanyang pinakikita yung kapangyarihan ng Diyos. And hopefully, it will be instrumental for people to know who He really was and then accept His message. At ang resulta nun, dapat magbalik loob. So ginagamit ng Panginoon, pero hindi yun ang kanyang pinakalayunin. Kasi marami naman sa mga pinagaling niya, malamang nagkasakit uli. At marami naman dun, so yung kanyang mga binuhay, namatay din naman. So ang kanyang layunin dito, kung ang layunin niya ay magpagaling at bumuhay ng patay, di sana yun na lang ang lagi niyang ginagawa. Pero alalahanin natin, ginagamit niya lang yon para sa isang layunin. At ang layunin ay na sana siya ay makilala bilang siyang Mesiyas, yung pinadala, at tayo magbalik loob sa Diyos. Also, isa pang katotohanan, sinasabi ng mga eksperto sa Biblia, na nung panahon ng Panginoon Kristo, marami ring mga healers. Yeah? Meron din hong mga nagpapagaling ng may sakit. At meron ding mga nagpapaalis o nagtataboy ng demonyo, mga exorcists. And Jesus was so careful not to be identified with them, na hindi siya maihanay, na, kasama din yan, pareho lang yan ng ibang mga nagpapagaling. Pareho rin yan ng ibang nagpapaalis ng demonyo. I mean, he was just one of those healers or one of those exorcists. He wanted to avoid that. And he did not want to be branded, no, to be a healer only. Dahil siya nga ang Mesiyas at ang Diyos na tagapagligtas. And so, ito ang sabi niya, kaya makapunta rin ako sa iba at makapangaral. So, lumalabas dito, ano ba yung pagkakakilala o sino ba si Jesus sa kanila? Or, siguro, let's make it personal. Sino si Jesus sa iyo? Yan, no? Ano bang silbi niya, if I may ask that kind of question? Ano bang silbi ng Diyos sa iyo? No? Aminin natin, di ba? Na ang mga pagturing natin sa Panginoon ay katulad din ng pagturing sa Kanya noon, di ba? He's a provider. That will be one answer. Father, siya po ang takapagbigay ng aking mga pangangailangan. Nandyan yan sa Lord's Prayer, di ba? Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Totoo naman yon. That's one of the reason why the Lord is Lord to us, in order to provide us with things that we need. And He does, no? Binibigyan naman niya tayo ng mga bagay na kailangan natin. Another answer would be, inaasahan namin siya, Father, na magpapagaling ng aming sakit, which He did.
during that time, and he's still doing up to this time. Diba? Na siya ay author of life. Siya ang pinaka-doktor ng mga doktor, at ang kanyang kamay, ang kamay ng kaligtasan ng kagalingan. It's not a wrong answer. Totoo rin yun. Pero yun lang ba? Provider, healer, or an exorcist? Totoo rin. Ako, marami na akong pinuntahan ng mga inaalihan, at sa ngalan ng Panginoon, natutulungan ng mga taong yun ay makawala sa mga masasamang espiritu. Siya rin ay inaasahan natin, halimbawa, bilang tumutulong sa ating mga problema. Di ba? Tumutulong sa ating kahirapan. And he also said that, di ba? Come to me, all you who labor, and I will give you rest. So pupunta tayo sa Kanya para makapagpahinga, makakuha ng kapayapaan. It is also a correct answer. But again, yun lang ba? At yun ba yung pinakamahalaga? Ang pinakamahalaga ay nakita ni Job sa unang pagbasa. Alam niyo bang istorya ni Job? Magandang istorya nito. Basahin niyo po. Maiksi lang yung kanyang parte sa aklat sa Biblia. Siguro, tinuturing si Job bukod sa ating Panginoon Kristo na nakaranas ng maraming hirap sa buhay. Kaya nga dito sa pauna, di ba? Anong sabi ni Job? Di kaya ang buhay natin sa mundo ay isang pagpapakahirap lamang? Ano ba yung kwento? Kasi pinagmamalaki ng Panginoon si Job. Okay itong si Job. Hindi ganun yung sinasabi po. Kinukwento ko lang in a conversational manner. Okay itong si Job. Matatag ang pananampalataya nito. Sumulpot si Satanas. Hindi ako naniniwala. Sabi niya. Pag nawalan niya ng mga bagay, pag naghirap na yan, bibigay yan. Anong sabi ng Panginoon? Hindi. Matatag yan. Sabi niya. O sige, sabi ng Satanas, bigyan mo ko ng permiso, pahihirapan ko si Job. Tutuksuhin ko. At nang sa gayon ay mawala ang kanyang pananampalataya sa iyo. Call, sabi ng Panginoon. Sige, tuksuhin mo. Gawin mo kung anong gusto mo sa kanya. At sinasabi ko sa iyo, matatag yan. Magiging tapat yan sa akin. To make the long story short, unang salvo ni Satanas, pinatay ang kanyang mga anak at nawala ang kanyang kabuhayan. No? It's so much for a person. Biro mo, yung asawa lang ang itinira, namatay yung kanyang mga anak, nawala yung kanyang mga kabuhayan. Pero tapat pa rin si Job. Tapat pa rin siya. Sabi ng Panginoon, sabi ko sa iyo di ba? Kahit na anong gawin mo dyan. Hindi pa ako tapos, sabi ni Satanas. Pahihirapan ko pa uli. Sumunod, binigyan siya ng napakaraming mga diseases. No? Kung anong mga tumubo sa kanyang katawan. Doon siya nakaramdam ng hirap. Doon siya nakaramdam na parang pinabayaan siya ng Panginoon. That's why he was able to ask this question, Panginoon, bakit ba ako nahihirapan ng ganito? Wala naman akong ginawang masama. Ganito ba ang buhay? Puros kahirapan? Wala siyang kaalam-alam na may usapan si Satanas at ang Panginoon na siya ituksuhin. He does not have any idea. And yet, he was put to test. Pero dahil doon, sinagot siya ng Panginoon. Hindi dahil sa tanong niya. No? Hindi siya tinagot, bakit ako nahihirapan? Hindi sinagot ng Panginoon yon. Anong ginawa ng Panginoon? Pinakita sa kanya kung anong ginawa ng Diyos mula noon pa. Kung gaano ka makapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, Job, you can rely on me. I am the author of life. I know what's life. Just keep your faith in me. Parang ganun yung mensahe. And he did. Job did. Kept his faith in God. Natalo si Satanas. Nanalo ang Diyos. Nanalo si Job. Bakit? Pinakita dito ni Job, at ito yung mahalagang mensahe natin sa araw na ito, na hindi nasusukat ng kahirapan, problema, mga kademonyo o anumang mga bagay ang ating relasyon sa Diyos. Huwag niyong sukatin
doon ang Diyos. For, we would really experience at times poverty. And God at times allows poverty. God will allow us to suffer. God will allow us to have pain. For, that is what life is about. But there's one thing, na merong isang bagay na pwede nating hilingin sa Diyos, at yun ang pinakamahalagang silbi ng Diyos sa atin. Ano yun? Siya ay nagbibigay ng kaligtasan. Yan ho ang pinakamahalagang silbi ng Diyos sa buhay natin. Nahangarin natin ang kaligtasan na ibibigay ng Diyos kahit mahirapan, kahit magutom, kahit alihan ng demonyo, kahit may sakit, or anything that can happen to us. For there are times when God will not heal us, God will not give us what we want, God will let us suffer, but never will God fail in saving us if we want it and we are worthy of it. Yun ang kanyang ginawa, kaya nga siya namatay sa krus. At sana, yan ang wag nating kalilimutan. Kung meron mang pagsukat sa relasyon natin sa Diyos, hindi kung ano paman, kundi kung maililigtas niya tayo o hindi. At ang sagot ay, oo, mabibigyan niya tayo ng kaligtasan. So magsitayo po tayo at ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto, hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinagkalooban tayo ng Ama ng bagong buhay sa pamamagitan ni Jesus na pumarito upang magpagaling, magpatawad at mag-alay ng kanyang buhay sa lahat. Buong pagtitiwala nating sabihin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Mapanitiling tapat nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono sa pagtataguyod ng Ebanghelyo at paghahatid ng paghihilom sa mga komunidad na nawasak ng mga karahasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang pagsilbihan ng walang pag-impot ng mga namumuno sa pamahalaan, ang bawat mamamayan, lalo na ang mga mahihirap, mga walang tinig at mga inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging matatag nawa ang mga may sakit at mga pinanghihinaan ng loob. Pagkalooban nawa sila ng pag-asa sa tulong ng mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging tapat nawa ang mga relihiyoso at relihiyosa sa kanilang pangakong sundan ang kalooban ni Kristo sa pamamagitan ng pakikiramay sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makatagpo nawa ang lahat ng mga pumanaw ng kapayapaan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na tanggapin ang iyong paanyayang ipahayag ang paghahari mo sa pamamagitan
ng aming salita at mga gawa, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkain at inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang taginit at tagulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon ay pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, ni San Antonio at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalaang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. At mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Antipona sa komunyon. Ang Diyos ay pasalamatan sa pag-ibig niya sa tanan, pagkait inuming tunay na may dulot kasiyahan ang sa ati kanyang bigay. Komunyon espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili sa iyo. Huwag hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkain at inuming pagkakaisang ibinibigay, kami ay niloob mong makapakinabang. Kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo pong lahat para sa magpaalala at pag-anyaya. Inaanyayahan ng lahat na interesadong maglingkod sa ating parokya. Maaari kayong pumili ng ministry na angkop sa iyong kakayahan, panahon at kagustuhan. Halina at maglingkod sa Diyos at sa simbahan. Lumapit sa friendship table sa labas ng simbahan. Hinihiling po namin na pakadala na po ang inyong mga lumang palaspas dito sa ating simbahan. Simula ngayon hanggang 16 ng Pebrero, Martes, bago ang araw ng pagpapahid ng abo o Ash Wednesday. Ang mga misa po natin sa Ash Wednesday, February 17, ay ang mga sumusunod: 6 a.m., 7:30 a.m., 4:30 p.m., 6 p.m., at 7:30 p.m. Sa darating na February 11, araw ng Huwebes, ay kapistahan na Mahal na Birhen ng Lourdes. Kaugnay po nito ay magkakaroon tayo ng healing mass para sa mga may sakit sa ganap na 9 ng umaga. Magkakaroon po tayo ng renewal of marriage vows para sa mga mag-asawang kasal sa simbahan sa darating na 14 ng Pebrero, araw ng Linggo, sa ganap na 6:00 ng gabing misa. Sa mga interesado, magpalista po sa friendship table sa labas ng simbahan para sa reservation ng upuan. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo sa ating gaganaping Lenten Recollection sa darating na February 20, araw ng Sabado, sa ganap na 7 ng gabi. Ang Recollection Masters po natin ay sina Father Benny Tuason at Father Bernie Odfina. Maaari din pong itong mapanood ng live sa ating official Facebook page ng parokya. Inaanyayahan po ang lahat na makiisa sa gaganapin nating Way of the Cross sa loob ng ating simbahan sa mga Biyernes sa panahon ng Kwaresma, pagkatapos na 6 na gabing misa. Nalalapit na po ang huling araw ng pag-aalay para sa ating 2M, 4M project. Ito po ay sa darating na February 14, araw ng Linggo. Hanggat po nating mabuo ang 2 milyong piso para sa mga gastusing pinaglalaanan nito, tulad ng pasahod sa mga empleyado, utilities ng simbahan, at social services para sa mga kapatid nating kapuspalad. Mag-anyaya tayo ng mga taong nais gumawa ng kabutihan at maging bahagi ng gawaing pagliligtas ng simbahan. Magkaisa at magtulong-tulong tayo upang ito ay maging isang tagumpay. Narito na po ang updated report ng ating 2M, 4M project. Total amount received as of February 6, 2021, 1,470,764 pesos and 50 centavos. Additional amount received as of February 6, 2021, 25,656 pesos and 25 centavos. Total amount received as of February 7, 2021, 1,496,420 pesos and 75 centavos. Maraming salamat po. Sa healing mass po sa February 11, kung hindi po makakarating yung may sakit, pwede po siyang magpadala ng representative. No? Sa ngalan nung may sakit ay maaari siyang katawanin, no? Nung kanyang ipadadala. Mas maganda rin siguro kung pwede magdala ng picture, no? Para po sa healing process. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Palain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. O sa ating pagdiribang, umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Umayo na bayan ng Diyos, biyaya'y ibahagi lubos,
suyuri ng parangat bundok, isigaw pag-ibig yaktas. Salamat sa Ama na nagtipon sa aming pinag-isang tugon. Puso'y umapaw sa kagalakan, bagong buhay ang ngayon'y taglan. Umayon na, o bayan na Diyos, biyaya'y ibahagi lubos. Suyuri ng parangat bundok, isigaw pag-ibig yaktas. Suyuri ng parangat bundok, isigaw pag-ibig yaktas. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.